Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si PBBM, nag-warning na. Nagulat ang INC. Huli si Marcoleta, malaking gulo to. Base sa impormasyong kumakalat ngayon sa social media, mismong si Yusek Claire Castro nang nagsalita na nakabantay ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa EDSA matapos di umanong magtawag ng rally ang Iglesia ni Cristo para kay Senador Rodante Marcoleta. Nag-people power para hindi makulong ang miyembro ng INC sa Pangulo. Kakasuhan na kasi si Marcoleta ni Ombudsman Boying Remulla ng kasong plunder walang piyansa. Personal na aarestuhin ng kapatid niyang si DILG Secretary John Vic Remulla pag lumabas na ang 75 milyong para sa kanyang arrest warrant. Kaya ito sabay-sabay natin panoorin kung paano si President BBM grabe nag-warning na. Nagulat ang Iglesia ni Cristo. Huli si Senador Rodante Marcoleta. Malaking gulo to. Tara, panoorin natin to. Yusek, in relation po to Senator Marcoleta, as thousands of Iglesia ni Cristo members nga po gathered to EDSA, sabi po ni Senator Marcoleta, ang kasalanan ko lamang po ay yung paglingkuran kayo. He also warned, ngunit kapag ako ay kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan, yung kanya pong advocacy in fighting corruption and yung sa flood control controversy. Akala po nila ay malilibing na ito sa limot. And he suggested that his possible arrest is also linked to Vice President Sara Duterte's impeachment. Anong sabi niya? Una ay hindi na matutuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ano yung unang statement? Kung siya daw po ay maaresto, hindi na daw po matutuloy yung kanilang investigasyon sa flood control. Yung naunang statement niya. Ang kasalanan ko lamang ay ang paglingkuran kayo, kung kasalanan matatawag yan na humarap sa kanila ang buong tapang para malaman nyo ang totoo. Yung pangyayaring ito ay patungkol sa 75 million pesos na dinonate sa kanya. Ang kaso na sa ngayon ay kinakaharap niya ay galing sa kanya mismo ang admissions. Pagsabi at sabi niya naging truthful siya, umamin siyang tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa 3 donors. So doon lamang po iikot yung kaso. At sinasabi nila na plunder yung case. Totoo, sinasabi niya na hindi naman pondo ng gobyerno ang di umanong kanyang kinuha. Pero sa plunder law natin, gusto ko lang ipaliwanag din sa taong bayan na sa kasong plunder, nandyan po yung binabanggit na ill-gotten wealth. At ang nakapaloob sa ill-gotten wealth ay by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Inamin po niya na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay congressman. So, dun lamang po umiikot ang kaso. At siya naman po, ang sabi niya ay naniniwala siya sa justice system natin. Dahil tumututol sila noon sa pag-surrender sa ating dating Pangulong Duterte sa ICC. So, pinanindigan nila na ang justice system naman natin ay umiiral. So, bakit hindi natin paganahin ang justice system natin at hayaan natin ang proseso? Kung ito naman po ay kanyang madedepensahan ng maayos dahil sa kanyang mga ebidensya. Mas maganda po na ang hustisya ang siyang humatol, hindi sa pamamagitan ng pagrarally na naaapektuhan ang iba nating kababayan na hindi naman sangkot sa kaso na kanyang kinakaharap. In relation po din, si Vice President Sara Duterte naglabas din po ng statement accusing the Marcos administration of being defined by poor governance and of weaponizing the justice system by filing cases against imprisoning individuals who dare to speak out against alleged corruption. Sabi po niya sa kanyang statement, this administration has been defined by poor governance and its failure to acknowledge and address the country's real problems. Nag-ugat ang mga usaping ito dahil sa pagpapatupad ng Pangulo ng batas, sa mabilisang pagpapanagot sa mga taong
sangkot. Kahapon, tinanong tayo, ang sabi natin kay Ivy, wala pang 1 taon, pero marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong. Ang isa nga po ay kaalyado pa ni dating Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bong Revilla. Walang sinisino, walang kulay. Wala pang 1 taon. Pero naiinip ang karamihan. Pero hindi sila nainip sa 6 na taon ni dating Pangulong Duterte na walang halos nagawang pag-iimbestiga. Ganito na po, isang halimbawa, 2018, nandyan na rin po si Senator Marcoleta. Kanila po na kino-question, kini-criticize ang mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa po ito, nandyan na rin po si Senator Marcoleta, pero wala tayong masyado na dinig kung meron mga pag-iimbestiga na isinagawa, kahalintulad ng ipinagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon. So, sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020. Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi rin natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo. Maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. I-reiterate ko lang yung tanong ni Tristan Yusek because I think it wasn't answered. You repeatedly said na marami ho ang naapektuhan dito sa rally na ito. Collateral damage. You used the word collateral damage. Ang tanong ko ho ay at what point will government exercise its power and duty to restore law and order and allow people to go about their daily lives? Sa ngayon po ay mayroon naman pong iniutos ang Pangulo. Maaari ko po bang basahin kung ano ang binigay na order ng Pangulo sa PNP? Unahin ko na po ang PNP. The Secretary of the Interior and Local Government and the Chief of the Philippine National Police are presently at the PNP Command Center closely monitoring the situation on the ground. The Chief PNP has directed all concerned units to exercise maximum tolerance at all times and to work toward the swift restoration of normalcy in the affected areas. The PNP remains fully deployed and on full alert, ensuring that the safety and security of all parties, the rallyists, the public, and our own personnel are protected at all times. Yan po ang mensaheng ipinaabot ng PNP. Sa ngayon po, hindi ko po maibibigay categorically kung ano pa ang dapat gawin at magiging aksyon ng ating mga otoridad. So, ibibigay ko na lamang po sa inyo kapag meron na po tayong panibagong update. Next question, ma'am. May decision na ho ba kung tutuloy ang Pangulo sa kanyang official visit to Canada tomorrow? Wala pa po tayong update sa ngayon at mas maganda po nakausap naman po natin ang DFA na si Secretary Tess Lazaro po ang makakapagbigay ng sagot patungkol po dyan. Okay. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the Iglesia ni Cristo has criticized what it described as selective justice under this administration, and I quote, "We want them to know that selective justice is an injustice and we will not remain silent in the face of this grave assault on the justice that our people deserve." Do you share the view or do you agree that there's selective justice under this administration? Sa ngayon ay wala pong selective justice na
namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya, at may ebidensyang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag o depensahan. At kung kayo po ay makakapagdepensa ng sarili, yun naman po ang masasabi rin nating justice. So, masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot, para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Okay, the INC also expressed support for Senator Marcoleta, and they said, what we find puzzling is why the very person who has been pushing to expose those allegedly involved in this massive theft, referring to the flood control, from the Filipino people, is now the one being charged and imprisoned instead of those he exposed. What do you say to those statements? Because the group seems to link the case with the Flood control. expose. Okay. First of all, it was Senator Marcoleta who admitted everything about the 75 million pesos that he received from the 3 donors. Walang nagbigay sa kanya ng utos na i-explain mo to. Nagkataon lang po na yung kanyang SALN at SOSE ay hindi nagtugma at yung mga taga-media ay kinall out bakit mas malaki ang SOSE yung kanyang campaign expenses or election expenses as compared sa kanyang SALN. And there, he admitted in his own program how he received the 75 million pesos from persons who did not want to be identified. Sa kanya po nanggaling ito. Hindi po siya pinipili. Nagkataon po na yung ebidensya ay siya mismo ang nag-reveal. Kung patungkol po na dahil hindi niya na maipapalabas ang katotohanan tungkol sa flood control mess, hindi po siya nag-iisa. Dahil ang administrasyon na ito ay gusto po ring malaman ang lahat ng katotohanan at gusto mapanagot ang lahat ng sangkot. Kung sasabihin niya po na siya lang ang daan para mapatunayan ang mga pangyayari, hindi po siya nag-iisa. Marami pa po. Kahit po kayong mga taga-media, pag nadyadyaan po yung mga resource persons, kahit wala pong Senado, kahit walang Senate hearing, makukuha niyo po ang katotohanan basta totoo ang kanilang sasabihin. At kailangan na kayo ang magtanong dahil ang mga tanong niyo ay walang kulay at hindi spoon-feeding. Christian Yusores, DZMM. Ma'am, going back to the question of Ivy kanina, dahil po may ilan doon sa mga nag-protest ang nililink yung kanilang pagkilos doon sa pagsasampa ng kaso kay Senator Marcoleta. Ano po ang tingin ng Malacanang doon sa maagang pag-aanunsyo din po ng ombudsman na sasampahan ng kaso si Senator Marcoleta, na yun ang ginagamit ngayon ng mga nag-protest na dahilan kaya sila lumabas ng kalye para kontrahin po yun? Dapat po ba na maagang nag-aanunsyo ang mga opisina ng kung sino ang mga sasampahan ng kaso? Hindi po natin hawak ang Office of the Ombudsman, kung ano ang kanilang magiging statement. Pero kung in-announce man po ito ni Ombudsman Boying Rimulya, tama po ba na sagot ang rally? Hindi po ba mas dapat na daanin sa proseso? Maniwala tayo sa proseso? Hindi pa naman po nakakasuhan. Hindi po ba mas hindi maganda ang tingin or magiging tingin ng ating mga kababayan kung parang hinihiling nila na madismiss ang kaso sa pamamagitan ng pagsasagawa ng rally? Follow-up question mula kay Tristan Nadal, Newswatch Plus.
Yusek Claire, balikan ko lang po yung activity sa EDSA ngayon. Does the protest today place President Marcos in a politically complicated situation since the INC endorsed his candidacy in 2022? And if hindi naman po ito nagpa-factor in, may personal message po ba si Pangulo sa mga umattend ngayon ng protesta? Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC. Ipatupad ang batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon dahil lahat naman tayo dito ay dapat na naniniwala sa pagpapanagot ng mga di umanong gumawa ng krimen or paglabag sa batas. Mas paniniwalaan ng Pangulo na yun ang isususog ng INC na kahit sino pa ang makasuhan. Miyembro man nila, hindi miyembro, kakulay, kaalyado, iniidolo, dapat walang ganon. Dapat pantay-pantay. At yan naman din ang gusto ng INC. Okay, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, you earlier mentioned wala pong threat against the president that was seen by the intelligence community or his immediate security detail. Bakit po kinailangan na isarado yung ilang mga roads, bridges, gates leading to Malacanang? Para po mas maproteksyonan ang mga nandito sa loob, kasama kayo. At alam po natin na kapag kami ganitong mga klase ng rally, ano naman po ito kasama na po ito sa paghahanda. Ma'am, sorry, maproteksyonan against who kung wala naman pong threat? Hindi po natin alam kung may mangyayari dito, kung may papasok or what. So ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. So dapat din po natin itong proteksyonan. Kahit ano pang klaseng rally yan, maliit, malaki, dapat natin proteksyonan at ito po ay parte na po ng seguridad. I understand na repeatedly you have mentioned na the president understands what the rallyists are calling for. Pero hanggang kailan po mag-exercise ng caution ng administrasyon, and when do you draw the line kung kailan naman po ito magfa-flex ng muscle? Or is it a wait-and-see mode kung kailan sila mapapagod na until mag-disperse sila doon? Hindi ko po masasabi dahil yan po ay parte ng operasyon. So kung ano po ang gagawin patungkol dito, hindi ko po maibubunyag. Ma'am, last from my end, saan po nagmo-monitor ang Pangulo? Nananatili po ba siya dito sa Malacanang or has he been taken elsewhere for his protection as Nandito well? po sa Malacanang. Thank you po. Can you describe what happened earlier? When did the president learn about the rally in EDSA? How did he learn about it? What was his reaction? Was he also surprised? Yung rally kaninang madaling araw ay nabigyan naman agad ng impormasyon ang Pangulo. At ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao. Ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Ano pong pang-aabuso yung tinutukoy natin dito, ma'am? Maaari nating masabi kung may pang-aabuso kung nakakaapekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa. Ano po yung instruction ni Presidente when he learned about this rally? What did he tell the people in authority? Ganun pa rin. Maximum tolerance ang dapat na ipairal at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin, pero kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas. Pero dito po sa Malacanang, may nakita po ba tayo na dahilan para mas maghigpit ng security? Naka-heightened alert po ba yung Presidential Security Command? Nagmamonitor po ang Pangulo. Nagmamonitor po sa mga galaw, hindi para lamang sa palasyo, kundi para sa taong bayan na naaapektuhan, na naiipit sa trapiko dulot nitong rally or protesta. Does Malacanang see this as a threat, ma'am? Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo
at ng administrasyon ito ng batas. Yung sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, Undersecretary. How grave is the impact of the rally in the eyes of Malacanang? Why did the President deem it important to or deem it fit to cancel several events this morning? Dahil nga po, Pangulo ay kailangan mag-monitor. Unang-una, ano ba yung impact? Grabe po ba ang impact ng rally o protesta na ito? Sa paningin po ng administrasyon, magkakaroon po ito ng impact, hindi lang para sa palasyo, kung hindi sa buong mamamayan natin na naapektuhan ng surprise rally na ito. Alam po naman natin na kapag nagrarally at gagamit po kayo ng kalsada ay dapat may permit. At hindi po ito dapat na inililihi. Wait lang mga boss, sa lahat ng solid supporter na sumusuporta sa channel na ito, maraming salamat po. Gusto ko lang kayong invite sa bago nating YouTube channel. Nasa comment section yung link ng bago nating YouTube channel. I-click nyo lang yan para makapag-subscribe. Kaya tara, panoorin na ulit natin to. Para naman po makapaghanda ang gobyerno. So, magkakaroon po ito ng impact sa bawat tao, sa bawat trabahador, sa bawat estudyante, sa bawat pasyente na nakasakay sa ambulansya na dadaan sana sa EDSA. Lahat ng ito, pati tayo rito, ay maaapektuhan. Maaapektuhan tayo dahil sa ipinaglalaban ba nila ang isang karapatan? Karapatan ba ni Senator Marcoleta? Ang karapatan ng isang tao sa isang kaso ay binibigay naman po. Nandiyan naman po ang paggalang sa right to due process. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage. Naapektuhan yung hindi naapektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya, sa bawat negosyo, sa bawat tao na kailangan pumasok sa kanilang eskwelahan, sa kanilang trabaho, o pumunta ng mabilisan sa ospital. Ma'am, yung administrasyon po paulit-ulit na sinasabi na dapat managot ang dapat managot. How will the administration hold those protesters accountable given na nagrally po sila ng walang permit and as you mentioned, marami pong naabala dahil hindi nagkaroon ng rerouting and other possible arrangements ahead of that rally? Ang pakiusap lang po natin sana kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno dahil hindi naman ang gobyerno ay nagko-control or hindi nagpapahinto, hindi kayo pinipigilan sa anumang kilos na ginagawa nyo, provided that your action should be in accordance with the law. So, kung meron po tayo makikita ngayon na violation ng anumang batas, ito po ay iimbestigahan at kung kailangan na managot at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas, ay kailangan din po managot. Will the administration cower before these protesters who are calling for transparency ahead of the reported arrest of INC member and Senator Rodante Marcoleta? Hindi po natin po kasi alam kung ano ba yung purpose ngayon ng protesta. Although nadinig natin ang kanilang panawagan na ito ay patungkol sa, nakakuha po tayo ng kanilang statement. Pagpapatupad ng batas, transparency, may selective justice. So, dun muna tayo sa pagpapatupad ng batas. Kung tayo po ay humihiling na ipatupad natin ang batas, hindi po ba dapat tayo din ay tumutupad sa batas? Tayo din ay sumusunod sa batas. So paano po ba natin maisisigaw na dapat kayong tumupad sa batas kung tayo mismo nagrarally ay hindi tumutupad sa batas? Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. INC ka rin. Okay. Yusek, follow-up lang din po muna po doon sa rally, no?
Well, sabi nyo nga po nire-respect yung karapatan nilang magprotesta, but is there a directive from the President na kung hindi pa rin po sila aalis over a given time, ay kailangan na silang i-disperse? Because there are also reports or information that we're getting na pwede pong tumagal ng 1 linggo yung ganitong klaseng mga aktibidad. How prepared is the government or Malacanang to deal with such activities? Ang gobyerno naman po ay laging handa. Hindi para lamang isagip ang administrasyong ito, kundi isagip ang bawat tao na maaapektuhan ng rally na ito. Mas marami po ngayon ang naapektuhan dahil sa biglaan nilang pagdagsa sa EDSA. Just try to imagine, yan po ang daluyan ng trapiko. Marami pong dumadaan dyan. May mga tao na, kumbaga, emergency ang dahilan kung ba't dumadaan dyan. Pero naapektuhan dahil dito sa rally na ito, na ang isa nga sa nadinig natin ay tutol sila sa pag-iimbestiga kaugnay sa kasong di umano sangkot si Senator Marcoleta. So, hindi natin matatawaran ang kanilang dahilan, pero baka hindi maintindihan ng karamihan sa atin na mas naaapektuhan sila dahil sa pagpoprotekta sa isang tao. Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Sa nangyaring surprise rally po kanina, sa tingin niyo po ba nagkaroon ng intelligence lapses, Yusek? Hindi ko po masasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. Siguro po talagang pinilano na magkaroon ng surprise rally, itinago, at although sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC, pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun maganda. Hindi siya maayos. Dahil hindi po siya tumutupad sa batas at hindi rin po ito gumagalang sa karapatan ng ibang tao. Ma'am, with this, tinanong ba ni Pangulong Marcos sa mga authorities kung bakit o paano nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi natunugan ng intelligence community? Hindi ko po kasi masasabi kung ano po ang ginawa ng grupo. So kung sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista, hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila, na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natunugan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan, mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako, categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering. Last na po, ma'am. Ma'am, may naging direktang komunikasyon ba si Pangulong Marcos o ang palasyo sa mga leader ng INC? Sa ngayon, wala pa pong naibababa sa aking impormasyon. Siguro po kapag meron na at naibigay po sa akin, ibabalita ko po sa inyo. Pero sa ngayon, wala po naibibigay sa akin. Salamat, ma'am. Thank you po. Okay, sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Yusek, in place na po yung plano ng pagpapanagot dito po sa kung sino man dapat managot sa surprise rally na ito. But of course, may tayo mismo nakapanayam na mga apektado talaga. TNVS driver, umuwi na lang, di na makakapagbiyahe dahil sa trapiko, ubos ang krudo. Ano po yung mensahe ng palasyo para po dito sa mga taong lubhang naapektuhan yung kanilang hanap buhay? Kaya nga po, ang Pangulo ay hindi na muna pumunta sa kanyang supposed to be event para sa pagtulong din sa ating mga kababayan dahil minonitor niya po ito. Minonitor niya po kung ano maaaring maging kalagayan ng ating mga kababayan na naipit sa traffic dulot ng surprise rally na ito. Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally.
ang pagrarally po ay hindi po sagot para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo, simula nung makita niya na may anomalya sa flood control projects. Talagang ninais po niya maging transparent at ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno. So, sana po sa mga nagrarally kung ang nais lamang po ninyo ay isagip si Senator Marcoleta. Hindi sana dumaan sa ganito na naaapektuhan ang mas marami nating mga kababayan. Last on my part, Yusek, tinutukan ni Pangulo itong rally. Ano po yung naging reaksyon niya noong nagsimula po ito? In a way, nagtataka siya. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta, ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang na mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. Sunod na tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV. Good afternoon po, Yusek. Yusek, House Deputy Minority Leader Antonio Tino urged Ombudsman to disclose the signed agreement for the cooperation of former DPWH Secretary Bonoan as a state witness in the flood control scam. Ganito rin po ba yung view ng Palace na dapat po i-disclose yung agreement? Hindi po tayo makikialam kung ano po ang magiging polisiya ng ombudsman dahil alam naman po natin to ay isang independent body at hindi tayo manghihimasok kung ano po ang proseso na gagawin ng ombudsman provided na ito naman po ay hindi labag sa batas. Ma'am, si Senator Lacson po, binanggit niya na co-accused si former Secretary Bonoan ni Senator Jinggoy for a non-bailable plunder case at dapat daw po he should make a restitution or magsauli ng pera. Yun din po ba yung tingin niyo dapat magsauli? Again, hindi po tayo makikialam kung ano po ang panuntunan ng Office of the Ombudsman patungkol dito. Pero before ay nadinig na rin natin ang panukala or proposal nung panahon na siya ay Secretary of Department of Justice at kinakailangan ng restitution. So, again, hindi natin alam kung ano magiging policy ng Office of the Ombudsman. Baka pareho na rin nung kanyang pananaw nung siya ay Secretary of Justice. Okay. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13. Yusek, going back on the EDSA situation and follow up on Ms. Ann's question, nakausap na po ba or may plano po kayang makipag-usap ang Pangulo kay INC Executive Minister Eduardo Manalo, who we appointed as Special Envoy to the President for Overseas Filipino Concerns way back 2023? Again, sorry. May plano po kayang makipag-usap ang Pangulo kay INC Executive Minister Eduardo Manalo na inappoint na po as Special Envoy for Overseas Filipino Concerns po? Regarding po sa situation sa EDSA. Wala pa pong napaparating sa atin kung ano ang balak ng Pangulo patungkol dito. Siguro dapat malaman din po natin kung mag-uusap sila kung ano ba ang hiling. Sila naman po kasi nagpo-protesta. So ano po ba yung pinaka-goal dito? Kasi kung mangyayari po ang goal ay binabatikos nila ang maaaring ikaso kay Senator Marcoleta, hindi naman po ito hawak ng Pangulo. Hindi po ito hawak ng Pangulo. Ito po ngayon ay nasa ombudsman. So,
hindi po natin makita bakit kailangan ang Pangulo ang maging subject sa kanilang rally. Nasa kamay na po ito ng Ombudsman. Sorry, hypothetical question. Is the President willing to negotiate with INC if ever they ask for any request? Or they stop the protest? Mahirap pong sagutin kasi kung di natin po alam kung ano yung i-request at kung ang i-request naman po nila ay mas makakasama sa hustisya o makakasama sa mas maraming tao. Hindi po basta-basta makikipag-negotiate ang Pangulo kung may maaapektuhan at ito naman ay labag sa batas. Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. Ombudsman Boyeng Remulla was here in Malacanang, as confirmed also by some of the members of his press corps present in the Office of the Ombudsman. Ano po yung naging usapan nila ng Pangulo? Hindi ko alam eh. Hindi ko nakita. May nagtanong nga sa akin kanina kung dito magpe-press briefing si Ombudsman. Sabi ko, hindi. Wala akong personal na knowledge. Kung pumunta, wala rin ako alam. And with the INC saying this rally supports Senator Marcoleta, does Malacanang think such announcements of his looming arrest should be made public pa po? Kapag may warrant of arrest na siguro, kung meron man. As of now kasi, there's no case yet. There's no warrant of arrest issued by the Sandigan Bayan. So, di natin alam kung saan galing, totoo, ang dahilan ng surprise rally nila. Dahil talaga pong binanggit ito ay patungkol kay Senator Marcoleta, right? Yes, Ivy. Okay. Okay. Tanong mula kay Rafi Ayeng muna. Magandang hapon, Yusek. Yusek, dun sa 85 pesos na wage hike, na wage increase, kailan po ito napirmahan? Hindi ko po nakuha ang dokumento. Yan po ay ibinigay lang sa akin bilang good news. So, hingi ko na lang po yung dokumento at bibigyan ko kayo. Kasi po, based on the comment sa social media, yung timing po is in-announce ngayon sa kabila ng pagkakagulo sa EDSA Shrine. Kung in-announce po ito ngayon, ibig sabihin way back, nakadraft na siya. So, ibig sabihin way back, a month, ay napag-aralan po ito kasi hindi po ito gagawin lang ni Labor Secretary Tolentino kasi ito ay pinag-uusapan. Kaya nga po Regional Tripartite Productivity Wages Board. Kasi grupo po ito na silang magde-design. So wag nilang bigyan ng mali siya kung ngayon in-announce. Kasi meron mga mamabatas humihiling na itaas ang sweldo. 'Di ba? Pag ngayon binigay at itinaas ang sweldo, sasabihin nila, tina-timing. So, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. And yung TUCP po, yung Trade Union Congress of the Philippines, na humihiling na dapat daw ay 200 yung taas na sahod. At sinasabi yung 85 minimum wage increase, and I quote, the increase is not only grossly inadequate in the face of the collapse in workers' purchasing power, but will even be released in tranches, forcing workers to wait months before receiving the full amount. Tayo naman po ay kumikilala sa kalagayan ng ating mga manggagawa, pero binabalanse rin po ito sa kakayahan ng ating mga employers. Mahirap po na magbigay bigla ng malaking sweldo, tapos hindi rin kakayanin ng employers, mag-lay off na employees, mas mawawala ng trabaho ang iba nating mga kababayan. Mas marami magkakaroon ng unemployment. Unemployment rate ay tataas na naman. At yung hinihingi nila na minimum wage, ito naman po ay trabaho na ng Kongreso. So sa atin po, kung ano lang po ang nakikita at na-assess ng Regional Tripartite Productivity and Wages Board, yan po ang ibinibigay. Okay. Sunod na tanong mula kay Maricel Lalili, TV5. Quick follow-up lang po. What are the deciding factors whether or not the President will push through with his visit to Canada? Hindi pa po namin napag-usapan. So, sa ngayon, walang update. Siguro po, tatanungin natin si Secretary Lazaro. So,
Is it safe to say na for now tuloy si Presidente sa biyahe sa Canada? Wala pa po kasi sa akin binibigay na anong update. So, status quo. Okay. Ma'am, sorry, follow up. Yung sinabi po ninyo kanina na managot ang dapat managot and clearly there are possible violations dun po sa rally na nangyari. Depende sa maiimbestigahan. Okay, but are you referring to the organizers of the rally, the leaders of INC? Sino po yung sinasabi natin na pwedeng managot? Depende po sa maiimbestigahan. Hindi po natin alam pa yung pinakapunot dulo nito. Sino ba yung maaaring ng gulo? Sino yung nag-cause ng trapiko at hindi makadaan yung ibang mga sasakyan? So, aalamin na lang po natin. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at ating pong babasahin isa-isa.